God only cares about one thing. What have you done? Have you done your assignment? Have you done the what? Ano yung God's will sa atin ng Panginoon? It is to do the Great Commission. The only thing na hinihintay sa atin ng Panginoon na gawin natin. Kaya ito pong bagay na ito ang gusto kong maunawaan ng bawat mananampalataya, lalo na rito sa Lord of the Harvest. So we have come through the first three, which is prayer, second, evangelism. The third one is discipleship, na hinto lang last Sunday dahil po Thanksgiving Sunday natin. Okay? Kaya ngayon po itutuloy ko po. We're now going to talk about the word fellowship. Okay? Yan po ang ating tema ngayon. What comes into your mind when I ask you, if I ask you, what is fellowship to you? What comes into your mind? Siguro marami sa atin ang maiisip natin ganito. Fellowship is the name of the church. Di ba? Madalas nalagyan ng pangalan yun. Jesus is Lord Fellowship. Di ba? May mga it's a name of the fellowship. Yung iba sa atin, para sa kanila, ang fellowship is a gathering. Tama po? Yan usually ang nasa isip natin. Usually, pagka sinabing fellowship, gathering. Okay, pero alam po ninyo mga kapatid ko, ang pinakamasakit na meaning ng maraming mga Kristiyano ngayon pagka sinabing fellowship ay we always reduce it to the social aspect of the word fellowship. Yung parati sinasabi ko nga, yung gathering, pagka nagkaroon lang sila ng dinalaw lang niya yung kaibigan niya, nagpakuha na ng litrato, nakipag-fellowship sa aking kaibigan. Mga ganun ba? Nagkita-kita sila sa isang mall at tapos nagkayayaang kumain sa isang restaurant. Magpakuha sila tapos inilagay na post, fellowship at Gasto Restaurant. Naintindihan niyo? Okay? Pumunta lang sa bahay, pinakain siya, okay? Nakipag-fellowship kami kina Sister so-and-so. Naintindihan, nakukuha niyo ibig sabihin? So, meaning, marami tayong ibig sabihin ng fellowship. Sa name of the church, minsan sasabihin natin, saan kang fellowship? O, tama? It's the name of church. It's the name of a group. But alam po ninyo, ito ang masakit. Sapagkat masyado ng lumabnaw, masyado ng adulterated, masyado ng twisted, masyado ng diluted ang word na fellowship. Sapagkat alam po ninyo mga kapatid ko, ang fellowship ay napaka-importante. Kaya masyadong madali lang natin i-give up ang group, masyadong madali lang natin i-give up ang participation natin sa isang church because napakababaw ng kaisipan ng maraming mga Kristiyano ngayon when it comes to the word fellowship. Now, today, since sinabi ko po sa inyo na napaka-importante ng fellowship para ma-accomplish natin yung Great Commission, yung bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, pag-uusapan po natin ito. This time around, we're gonna go deeper, we're gonna go back to the history, to the first generation Christian. Bakit nagkaroon ng fellowship? What are the perception? How do they understand the word fellowship? Sa pagkatandaan po ninyo mga kapatid ko, mabigat ito. Okay? Hindi po porke kayo ay nagkasama-sama, nagkaroon ng potluck dinner, fellowship na matatawag yon. Mag-iingat po tayo ngayon. Dito sa Lord of the Harvest, dapat nating maunawaan higit sa lahat na iba ang dapat maging kaisipan natin o maging tamang mindset natin when it comes to fellowship. I hope and pray that after this, everybody will be cleared up, everybody will be enlightened about the word fellowship because we know for a fact that ang fellowship ang siyang nag-spearhead sa body of Christ para sila ay makapaghayag ng salita ng Diyos during the time of the book of Acts. Guusapan po natin ngayon yan. Okay? So, bagay na gusto ko maintindihan natin, we need to understand. Kaya ang unang bagay na gusto kong maunawaan natin, the biblical fellowship. Not the fellowship that we know now. Not the diluted one. Not the adulterated one. Not the warped and twisted one. Ano ba ang fellowship sa mata at kaisipan ng mga sinaunang Kristiyano doon sa Book of Acts? Yung unang-unang mga unbeliever na nasyera nila Pablo right after they were filled by the Holy Spirit and during the upper room at nung sila ay napuspos ng banal na Espiritu, they went down
Tandaan natin, nandun sila sa upper room because they were afraid. Excuse me. They were there sapagkat ang mga tao sa paligid nila were now trying to, those people are so hostile against them. They will be persecuted. They are being hunted down. But when they felt the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit covered them, so that walang jama. So ano pong nangyari? Nawala yung takot nila. Nag-umpisa na sila mag-share ng gospel. And actually, kung makikita po ninyo yung Acts chapter 2, paglabas nila, yung natatakot, alam naman natin, okay, natakot itong si Peter. Pero nung mga panahon na yun, when he was filled by the Holy Spirit, tumapang siya. Nung nag-preach siya ng kauna-unahang mensahe, 3,000 were added to the church. Suddenly, dumami sila. From 120, dumami ngayon sila. Usapan po natin ito ngayon, mga kapatid ko. The biblical understanding about fellowship sa sinauna. May bagay akong 4 na dapat i-share sa inyo ngayon. Dito sa understanding nila. Una, kinakailangan natin maunawaan ano ba ang meaning sa Greek word. Ano ba ang Greek word ng fellowship? Ang Greek word ng fellowship ay koinonia. Okay? Fellowship in English, koinonia sa Greek. Okay? Now, itong koinonia po nito, mga kapatid ko, came from the Greek word koinos. Anong ibig sabihin ng koinos? Koinos means to hold something in common. Ibig sabihin, mayroong nagpapag-isa sila dahil mayroon silang pagkakapareho at pinaniniwalaan at pinangahawakan. That is the meaning of koinonia. Kaya when they gather together, because they hold something in common, then, okay, yun ang ibig sabihin ng fellowship. Usually, itong fellowship are being used. Ang usage nito ay when there's a corporation, ang tawag dyan yung kalipunan ng mga korporasyon, koinonia yan. Kapag ang mag-asawa ay nagpakasal at bumuo na sila ng pamilya, ang tawag dyan, koinonia. So makikita natin ngayon, after explaining all of these things and the usage na naintindihan natin, ang koinonia has a sort of interdependent relationship. Okay, yan ang koinonia. Ibig sabihin, tayo ay nagtutulungan, umaasa sa isa't isa. Dahil ang mag-asawa, hindi pa pwedeng one-way traffic lang yan. Kinakailangan kung gaano nagmamahal at nagkikare si Mr., ganun din dapat si Mrs. Tama po ba? Sa korporasyon, koinonia yan. Hindi pa pwede na ang satyo walang ginagawa tapos ang lahat may ginagawa. Lahat should always have their fair share of labor. Interdependent relationship. That is koinonia. They have something in common. Yung mga nasa company, okay, their common purpose is to what? Para kumita yung kumpanya. Dahil kung babagsak ang kumpanya, pare-pareho silang gutom. Okay? Right? Ganon din po sa family. Para mas maging masaya at maging maayos ang pagsasama, they have to make their own fair share of work. Now, after knowing that, balikan natin ngayon, paano yung fellowship ng mga Kristiyano? Kristiyano tayo, hindi tayo mag-asawa at hindi rin tayo kumpanya. Mas mabigat ang fellowship pagdating sa mga Kristiyano. Sapagat ito pong sabi ng salita ng Diyos, ang fellowship natin ay nag-uumpisa sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Christ is the source of our fellowship, kaya mas mabigat ito. Okay? Kung ang mga kumpanya, nakapag-iisa sila because they wanted to gain income so that everybody will gain the blessing of the income. Tama po ba? Ng company. Now, as a church, as a body of Christ, may napag-iisa tayo. We have something in common. And that is none other than our Lord Jesus Christ. In the book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 9, look at this. Sabi po ni Pablo, God is faithful through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. All of us,
every Christian are called into fellowship. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Lahat po tayo. Bakit? Paano nangyari ito? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, pumasok ang banal na Espiritu sa atin. Thus, ang tinanggap natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Now, ito po ang gagawin ngayon natin. Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon kayo ng relasyon. Now, that fellowship must continue. Hindi po natapos yung fellowship nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo. No. The fellowship must continue. That's why, ano dapat natin gawin? We need to do what Christ had done in this world. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo rito? He served the purpose of God. He served the purpose of God, the Father. Okay? Now, ganun din po tayo, mga kapatid ko. Okay? If we want to have a fellowship with our Lord Jesus Christ, we have to serve the purpose of God here on earth. That is how we have that kind of fellowship with our Lord Jesus Christ, because we share a common goal. The goal of serving the will of God. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Alam ko medyo nahihirapan pa kayong maintindihan, pero as I continue, maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko ngayon dito. Kasi, gusto kong intindihin natin dito, mga kapatid ko, na ang fellowship, balikan natin sinabi ko, ay hindi gathering. Kasi kung makikita natin dito, fellowship is an action word. Fellowship is an action word. 19 times ginamit yung word na koinonia. 19 times yung fellowship. Pero mayroong area dito na hindi ginamit sa English, i-translate ng hindi fellowship, kung hindi na-translate siya o tinranslate siya, yan, sa word na participation and sharing. Kasi nga, may action yung yung fellowship yung koinonia may action yan Hindi po yan parang nagkasama lang kayo. Thus, fellowship means not just being together, but doing together. Koinonia has an action word in it. Ang kaisipan ng maraming mga Kristiyano ngayon, pagka sinabing fellowship, you are being together. You're gathering together. Amen? Pero ang original at ang totoong kaisipan ng mga original na mga Kristiyano unang tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, which is ito kasi ang totoong meaning, is that fellowship is not just being together, it is about doing it together. You're doing something. And what are we doing here? We're doing the will of God. If you want to share and to have fellowship with our Lord Jesus Christ, you have to do what Jesus Christ had done here on earth. And that is to do the will of the Father. If every Christian will do the will of the Father after they accepted Jesus Christ as their personal Savior and Lord, you are now sharing, you are now fellowshipping with the Lord Jesus Christ. Nakukuha nyo na ngayon? Hindi kinakailangan makasama mo si Jesus Christ dito para magkaroon kayo ng fellowship, because fellowship is not about being together. Fellowship is sharing the work together. Wala na ang ating Panginoon Jesucristo rito. Pero sinong inaasahan niya? Yung mga may Kristo ngayon sa puso niya. Kung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo rito, ikaw ay inaasahan ng Panginoon. At kapag ginawa mo yung kalooban niya, you are now fellowshipping with Jesus Christ. That is the meaning of this word. God is faithful, through whom you were called into fellowship. Tinawag tayong mga mananampalataya, tinawag tayo na magkaroon ng fellowship sa ating Panginoong Jesucristo. What Paul mean in this word is that you have to share what Jesus Christ had done here on earth. You have to participate in the work of Jesus Christ. And since Jesus Christ is no longer here on earth, you are the one who should continue it. If you continue it, if you do that, you are now having that fellowship with our Lord Jesus Christ. Thus, ang ating source ng fellowship ngayon nag-uumpisa
dito sa loob ng, meron tayong inner fellowship ngayon sa ating Panginoong Kristo. Nakukuha ninyo? Now, dahil nagkakaroon tayo ng fellowship, ng constant fellowship sa Panginoon, gusto natin na tayo po ay gumawa ng kalooban ng Panginoon, kinakailangan maipakita natin, maisagawa natin yan. At kapag naisagawa mo yan, anong mangyayari? Hahanapin mo yung mga kauri mo. Hahanapin mo yung mga mayroong pusong gusto rin ganun ang gawin. Just, kapag ka ikaw po ay nagkaroon ng mga kasama that you speak the same word, you speak the same purpose, you speak the same culture. Doon na po ngayon magkakaroon kayo ng tinatawag na outer fellowship. Naintindihan ninyo? So ang ating pagkakapareho, the one thing that we share together, the one thing that hold us in common is none other than our Lord Jesus Christ. And the fellowship that we share with Jesus, the fellowship that we share with other co-Christians and co-believers is doing it together. Anong gagawin natin? Yung will ng Panginoon sa buhay natin dito. Naintindihan ninyo? Medyo malalim ang ibig sabihin ng fellowship. Hindi po ito yung kumain lang tayo, nakikain tayo sa bahay ni Sister Glo, nagkaroon tayo ng fellowship sa bahay. Naintindihan nyo? This is something that many Christians should understand. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang labnaw ng pagkakaunawa ng maraming Kristiyano ngayon. Kaya minsan napakadali nating hiwalay at tanggalin ang ating sarili sa fellowship. Sapagkat ang akala natin, yun ay about yung presence mo na nandoon ka. That you're now having that fellowship with your co-brothers and sisters. No! You can have fellowship with Jesus Christ. Kahit si Jesus Christ nasa langit at tayo nandito. By what? By doing the will of God here on earth. Yun ang sabi rito na salita ng Diyos. It's not about your physical presence. It's about sharing the work together, the same will of God. Kaya yung mga Kristiyano sa panahon nila Pablo, nila Pedro, mga kapatid ko, ibang klase ang fellowship nila ron. Malalim. They care with one another. They love one another. Sabi ko nga po sa inyo, itong word na koinonia, 19 times ginamit, pero whenever na ito ginagamit, sa New Testament lang ito ginagamit, it talks about how they work together and do the will of God together. Doing the will of God together. So, mga kapatid, gusto kong unang makita natin dito that, okay, potluck dinner, punta sa bahay ni brother so-and-so, ni sister so-and-so, maganda yan. Okay? Yung sasabihin natin, nag-basketball kami ng mga men's, ang tawag namin doon, nag-fellowship kami ng mga men's. Okay? Maganda yan. But gusto ko maunawaan po natin, that is not actually the primary meaning of fellowship. That is just the extension of fellowship. But that is not the primary meaning of fellowship. Kung kayong mga Kristiyano ay nagkasama-sama at nagkayayaan kumain, that's just the extension. Mamaya, I'm going to explain that more to you. Pero gusto ko maunawaan natin, never ever na bumisita ka lang doon sa kaibigan mo, hindi siya mananampalataya, pero bumisita ka, sinabi mo, finellowship ko si ganito. Mali po yun. Because, ulitin ko, kung ang kinausap mo at sinamahan mo ay walang Kristo sa puso, you don't share the common goal. You don't share the same heart. You don't share the same relationship. Because what makes you fellowship with Christ and fellowship with each other, only one thing. It's Christ in you. First, that person, both of you should have fellowship with Christ first. That is the only way. At tapos, you decided to do the will of God together. Work it out together. Now, you are fellowshipping. Malalim sa kanila. Ito yung biblical fellowship, mga kapatid ko. Kaya kita ninyo, kapag ka hindi malalim ang fellowship, okay, madali mo lang i-give up ang relasyon ninyo. Pagka nainis ka sa kanya, wala na kayong
tawag dito, mga bagay na nakalimutan niyo yung ginawa ninyo, yung pagsasama-sama niyo, ilang beses kayo kumain sa labas. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? Kasi mababaw, malabnaw ang fellowship. Hindi yun. Kung ang nag-hold lang sa inyo, yung parati yung pagsasama at pagkakain, kain, pasyal, mababaw yon. Dapat ang isang common denominator ninyo, kaya kayo nagsasama, is sapagkat siya ay may Kristo. Ikaw ay may Kristo. May fellowship ka kay Kristo. May fellowship kay Kristo. Kaya gusto natin gawin kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin ito. That is real fellowship. That is koinonia. There's an important things that hold you to share in common. That is fellowship. Kapag ganon ang fellowship ng bawat mga mananampalataya, hindi mo i-give up yan kahit nagkakaroon kayo ng samaan ng loob. Hindi mo i-give up yan because there is a higher plan and purpose that you need to pursue. Hindi yung pagkakaiba natin. Hindi yung nagkasamaan tayo ng loob. It's not about it because you and I, it doesn't do anything. What is important is for us to do the will of God together. Because when we do that, when we work together, we are enjoying fellowship with our Lord Jesus Christ. And when we do the will of God, yun yung pagkahumarap tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y mamamatay, naharap tayo sa Kanya, yun ang hahanapin niya sa atin. What have you done during the time ng iyong pamumuhay sa lupa? You see, kahit na anong paggawin natin dito sa ibabaw ng lupang ito, kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na anong na-attained natin dito sa lupa na ito, it doesn't matter to God. Doesn't matter. Kahit naging presidente ka, kahit naging napakalaki ng kumpanya mo rito sa ibabaw ng lupa, it doesn't matter to God. It doesn't matter to Jesus. What is important to Him is the Great Commission. The mission that He has set before us. Have you done it? So gusto ko makita natin dito, at least nagkaroon tayo ng magandang idea. Ito pala ang fellowship. Kaya sabi ko po sa inyo, yung mga Kristiyano sa panahon ng Book of Acts, hindi nila ginigive up yan. Magkakamatayan pero hindi nila gigive up ang kanilang gawain. Hindi nila gigive up ang isa't isa. Because they understand na kailangan nila talaga ang isa't isa. Kaya po yung mensahe ko ngayon, hinati ko sa dalawa dahil sobrang laki ng lalim ng fellowship, mga kapatid ko. Ngayon lang gusto kong makita natin dito, ano ba ang biblical fellowship? Ano ang naintindihan ng mga unang mga Kristiyano? At yun ang gusto kong ibalik tayo doon sa idea na yon, sa mentality na yon. Dapat lahat ng mananampalataya mayroong mentality ganon. Sapagkat kapag ang mga Kristiyano nagkakahiwa-hiwalay, nasisira ang plano ni Lord. Hindi pwedeng magkakahiwa-hiwalay tayo. Kailangan natin ang isa't isa. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Kailangan natin yan. Kaya hindi niyo napansin pagka nawala yung isa, nalulungkot tayo? Naapektuhan tayo? I mean, kung magiging totoo tayo, pagka umalis yung isa, di ba, nasasaktan tayo? Because we are one in the body of Christ. Sapagkat ang nasasaktan dito, hindi tayo, kung hindi yung nandoon sa puso natin, yung nagpapag-isa sa atin para kumilos tayo sa kalooban niya. Kaya, I made what I call definition ng fellowship. Pagkatapos kong maunawaan na ang fellowship pala, ang koinonia pala, is kumbaga, is a unity an inner unity that has to be expressed outwardly. Ang unity pala o yung fellowship pala o yung koinonia pala is not just being together but doing together. So I made kumbaga, sort of pansarili kong definition ng fellowship. So para sa akin, this is how I understand fellowship o koinonia. Fellowship is a relationship of inner unity among us believers that expresses itself in outer communion with Christ and with one another.
Ibig ko sabihin dito, ang koinonia, the way I understand, doon yung sinasabi nung napag-aralan natin ngayon according to the Greek, ito pala ay dahil meron tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo in a relationship because you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Nagkaroon tayo ng inner relationship sa Kanya. Thus, okay, anong ginakailangan natin gawin? Ipakita natin ngayon yung inner fellowship na to makita sa ating buhay, makita natin sa gawa. Paano mo maipapakita na yung inner fellowship mo genuine? Magkakaroon kayo ng desire na gawin kung ano yung naumpisahang gawa ng ating Panginoon Jesucristo. And that is to do the will of God. At kapag ka umusbong sa puso mo, yung gusto kong magamit ng Panginoon, gusto kong maging kagamit-gamit, at gusto kong yung buhay ko rito ay mayroong maging saysay sa mata ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Pagka nagkakaroon ka ngayon ng ganun desire, ibig sabihin genuine yung born-again experience mo. Kasi pagka ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo at walang nangyaring ganyan, teka muna, kinakailangan mo tanggapin uli ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang mga Kristiyanong tumanggap sa Kanya ang hindi magdi-desire makipag-fellowship sa ating Panginoong Jesucristo. And the only way you can have fellowship with Christ, according to 1 Corinthians chapter 1, verse 9, according to Paul, is that we need to share the same goal with Christ. So, mapapakita mo ngayon yung nandyan sa inner relationship mo sa Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng isasagawa mo ngayon. Ngayon, siyempre, hindi mo naman pwedeng gawing mag-isa yan. Hahanapin mo yung mga kauri mo, kaya nga sabi ko people who speak the same language, who do the same thing, who love the same Lord. Amen po ba, mga kapatid ko? Kaya hindi niya napapansin, kapag ikaw ay totoong na born again, hindi mo na masyadong na-enjoy yung mga makamundo mong kaibigan? Hindi niya pansin? Because you feel no longer the same. Ayaw mo na ng mga naririnig mo sa kanila. Samantalang dati, ikaw papasimuno. Amen? Totoo po yun, mga kapatid ko. Ikaw pa nagyayaya ng inuman. Pero ngayon, anong ginagawa mo? Teka muna. Parang hindi na ito. Why? Because there is something inside of you that pushes you to do. Because genuine nga yung pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ngayon, umiyak ka, tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, pero pagkatapos nun, balik ka uli sa dati, teka muna, you have to really repent and really accept Him. It's not about crying. May mga tao madali lang umiyak pagka tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi tao sa puso, hindi tago sa puso. Merong iba, simple lang tinanggap niya ang Panginoon, pero magugulat ka, bam, 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 daming bago. Daming makikita mo, pati init ng kilos niya. Now, ganito po yun, mga kapatid ko. Hahanapin mo ngayon yung mga kapatid mo sa Panginoon. People who do the same thing na kung gustong gawin ng puso mo. So, ito po yan. Thus, nagkakaroon ka ngayon ng fellowship outward sa labas. Dahil meron kang inner fellowship sa loob. Dahil pare-pareho kayo ng ganung experience, doon mo ngayon makukuha yung sige, para nagkakaisa kayo talagang alang mahirap. Lahat kayang magsakripisyo. Lahat kayang gumawa. Lahat will do their fair share of labor. Hindi yon lahat iaasa kay sa kanya, tsaka kay leader, tsaka kay pastor. Hindi. You will do your fair share. So, fellowship is God's way of accomplishing His plan for the Great Commission. Okay? This is His way. Hindi natin pwedeng alisin ang fellowship, mga kapatid ko. Okay? Nobody can deny the importance of fellowship. Hindi nyo ba napansin? Doon sa Acts chapter 2, kung babasahin nyo yan, iba sa atin aware dito sa istorya na ito. Nung sila ay nung sinabi ko nga kanina, nag-share ng gospel itong kauna-una, nag-sermon si Peter, at agad-agad 3,000 ang tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. 3,000. Okay? 3,000 new converts.
Sabi ko, Panginoon, salamat po. Hindi 3,000 ang puro napakasakit sa ulo ng 3,000 new converts. Yun lang merong 5 baby Christian, kaya sa loob ng church, sumasakit ang ulo mo Puro pasaway lalo pa yung 3,000. Hindi, biro lang po yun. Okay? Pero hindi napansin. Nung itong 3,000 na ito, tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, nag-utos ba yung mga disipulo ni Jesus Christ, yung mga apostol na, simula ngayon, dahil kayo ay mananampalataya na, tinanggap niyo si Jesus Christ, magkakaroon na tayo ng fellowship. You can never see any place in the Bible na inutos ng Diyos, inutos ni Jesus, inutos ng mga apostol na fellowship is a must. Magkakaroon na tayo ng koinonia, ha? Dahil born again na tayong lahat, tinanggap natin Panginoon Kristo. No! Koinonia happens naturally. Hinalap nila yung mga kauri nila. And come to think of it, yung pong mga tao na sinyeran ni Pablo ni Pedro ng unang mensahe niya, hindi po yan mga taga-Israelita lang. Most of them, if you will read carefully, puro mga foreigners. Kaya nga yung mga foreigners na may mga Arabic, may mga tawag dito, hindi lang po sila mga Syrians. Kadalasan sa kanilang mga kapatid ko, nagulat sila bakit itong mga apostol ni Jesus Christ, itong mga disipulo na galing doon sa upper room, were able to speak their language. They were amazed. Paano nila lalaman? These are ordinary Jews. Most of them were uneducated, and yet they were able to speak their language. Unknowingly, sabi nila, ang banal na Espiritu, ang Diyos nga, sumasa sa mga taong ito. Kasi it's a miracle. That's why, when Peter speak his message about Jesus Christ, they all accepted Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Because no one can do this unless God is blessing these people. So, tinanggap nila ang ating Panginoon Jesucristo. So, anong dapat mangyari pagkatapos nilang tanggapin? Dahil sila ay mga estranghero, bypassers, travelers lang doon sa Jerusalem at that time, tandaan niyo nasa Jerusalem sila. At tandaan niyo ang Jerusalem is always a place na kinakailangan mayroon silang bucket list doon sa talagang yan po ay parang lugar na you have to go, the place to go sa panahon nila. Kaya po maraming mga foreigners. Anong dapat mangyari sa kanila? Dapat umuwi na sila sa bansa nila. Tama po ba? Mga Egyptian, mga foreigners dyan. Pero ang ginawa nila, hindi. They stayed. They stayed. Tingnan natin verse 42. What happened? Okay? They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. They stayed behind because they wanted to what? To hear more about the teaching of Jesus Christ and who will be the real person or the legit people that can teach them about the teaching of Jesus Christ. Siyempre, mga apostol. Amen? So, anong importanteng bagay na naramdaman nitong mga bagong mananampalataya, nitong 3,000 newly born again believers? They started to feel that they need commitment and connection with one another. So fellowship involves commitment and connection. Amen? Tingnan niyo, balikan natin yung verse natin. They devoted themselves. Alam po ba ninyo na pagka sinabing devotion o devoto, it pertains of your commitment. Tama po ba, mga anak ng Diyos? Kapag deboto ka, talks about commitment. It talks about how you will surrender how you will give your all, your 100% para sa dahil deboto ka nun. And that is what happened dito sa mga Kristiyano rito na bagong tanggap lang sa ating Panginoon. They devoted themselves. They stayed behind because they wanted to know more about this Jesus. So, nagstay sila na extra time doon sa Jerusalem. And, sabi ng salita ng Diyos,
and to the fellowship. Look at this. Look at this. Okay? Nandiyan ang word. And to the fellowship. Again, kanina nakita natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9 that we have that fellowship with our Lord Jesus Christ. Now, the word koinonia happens here again in verse 42, Acts chapter 2. Okay? They wanted to spend time with their newly spiritually brothers and sisters in Christ. They devoted themselves. So makita po natin mga kapatid ko, hindi sila inutusan ng mga apostol na, buo na tayo ha. We are now a Christian community here. Tawagin na natin ang ating church, ang ating grupo, the New Testament Christian Fellowship. Walang ganon. They do not have names either. Yung koinonia was naturally formed. You know why? Because, again, kung bakit ko sinabi ngayon sa inyo, they accepted, they all have the same thing in common. Tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang puso. Nauhaw silang makilalang mabuti ang Panginoong Hesukristo nila. Kaya nakinig sila, they stayed behind, they listened to the apostles' teaching. And at the same time, they spend with each other for fellowshipping. Anong ginawa nila for fellowshipping? Did they just spend being together? No. Mamaya, explain ko mabuti. Anong nangyari ngayon sa kanila? Good. Una, fellowship yan ha. They were committed to gathering. Gathering lang ba? Kagaya lang ba ng ganito? Nagsasama-sama? Hindi. Basahin natin ang verse 42. Nasa Acts chapter 2 tayo ha. Verse 42 and verse 46. Bakit sila nag-committed? Ano yung gathering na ginawa nila rito? They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. Ibig sabihin, mga kapatid ko, the reason why they gathered together because they wanted to learn the Word of God. They wanted to learn the teaching of the Lord Jesus Christ. Kaya kapag ang mga tao ay nagkakaroon ng pagsasama-sama, nag-aaral ng salita ng Diyos, at silang lahat ay mananampalataya at mayroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, fellowship is happening. Fellowship is happening. Kaya malinaw yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Listen, sabi niya ganoon, when 2 or 3 will gather in my name, I will be in the midst of them. Sino ngayon na nagkaka-fellowship? Kayong tatlo at saka si Jesus. Hindi napapansin na ko yun. Nagkakaroon ng koinonia. Kung kayo ay mag-gather in His name. Kung si Christ ang nakagitna sa inyong lahat at si Christ ang punto ng inyong mga ginagawa, nandiyan ang banal na Espiritu. Nandiyan ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon dyan. That's why fellowship is important. Fellowship is powerful for every Christian. That when you gather together, it doesn't matter kung 2 o 3 lang kayo. It doesn't matter. Why? Because fellowship is happening. And when there's fellowship, you can rest assured, kahit hindi mo tawagin ang Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu, nandoon siya sa inyong kalagitnaan. Intindihan po ninyo? Koinonia. That is how they understand fellowship. Balikan natin yung kaisipan ng maraming mga Kristiyano ngayon. Saan kayo galing? Nakita ko si Sister Soin, so naglalakad din doon sa mall. Nag-fellowship muna kami sandali. Anong ginawa nyo? Nagkape kami sa Starbucks. You see? Naman tanong, may power ba nangyari doon? Hindi, kung sino-sino nga pinag-usapan ninyo eh. Struggle kayo kay Katniel eh. Updated. Now, hindi. Sister Lloyd nyo na, yan ang pasimuno. Okay, tuloy po natin. 46. Sabi po, ano pong ginagawa nila? They were committed in gathering. Tandaan niyo yan, ha? But not just gathering. They are doing something together. Tama? Next, kaya kayo, pagka kayo nagba-Bible study, you can rest assured. You can rest assured that you are fellowshipping. That is koinonia. Because you are gathered together
in one accord, doing the will of God. Because it is God's will for you to grow in the Word of God. It is God's will for you. Tingnan po ninyo. Kaya huwag nyo katatamaran ng Bible study, ang mga cell group, ha? Next, 43, 46, sabi po, every day! Can you repeat after me? Every day! Ayan, kita ninyo, doon sa kanila, every day, oh. Samantalang ibang Kristiyano, Sunday lang, pagka-praise and worship, pagka worship Sunday na, pambihira, hirap na hirap. Labig pa naman. Oh, struggle. Ito, tingnan po ninyo, ha? Every day, they continue to meet together in the temple courts. Bakit temple courts? What are they doing here? Temple courts is where the people gather. Yun yung lugar ng mga masa. Yung sa harapan ng templo, sa harapan ng mga sinagoga, diyan, kung gusto mong ikaw ay makakuha ng mga tao, ng mga audience, kaya sila Jesus Christ madala sa mga lugar na yan. Nandiyan, yan ang tambayan ng mga miron, tambayan ng mga usisero at ususera. Nandiyan po lahat yan. Kung gusto mo ng latest, pumunta ka dyan. Amen? Okay? Yun po ang totoo. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. Nandiyan lahat yan. And so, anong ginawa nila? They were gathering where? At the temple courts. Now, anong ginagawa nila? They took that opportunity na lahat ng mga narinig nila, napapag-aralan nila mula sa teaching ng mga apostol, sinasagawa na kagad nila. They were so unafraid, sharing what they have learned about Jesus. Wow! Tingnan po ninyo yan. Yung iba, ang tagal nang tapos ng LTC, bato-bato sa langit. Tamaan magkabukol sana. Okay? So gusto ko makita po natin dito. Alright? They were there. Okay? And tingnan po ninyo, and they broke bread in their homes. Ito na, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dahil araw-araw sila magkakasama, okay, nagkaroon sila ngayon ng extension dahil they love to be with each other. They enjoyed their company with each other. So ano nangyayari ngayon? They were, likan, iba nagyaya, doon tayo sa bahay. Magmerienda muna tayo. Ay, gabi na, doon na kayo maghapunan. So makikita po natin yan, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Bakit mayroon silang kagalakan? Bakit may sinabi ditong sincere hearts? Because it's not about the food that they are eating. It's about the company that they are enjoying. It's about the testimony that they had today. Kung ilan yung mga nasyera nila, wala silang pakialam kung may tumanggap o hindi. It's about the work that they're doing together. It's about the koinonia or fellowship. Power. Sabihin ko po sa inyo, mga kapatid ko. That's why these people will never give up their fellowship. They will never give up their community because it involves commitment and communing with each other. Fellowship. That's why they grow together. They accomplish many things together. Tingnan po ninyo, 46. They meet every day, makikita mo sila. Araw-araw may makikita kang Kristiyano sa temple courts. Maaring wala sila yung grupo ni Sister so-and-so, pero nandiyan yung grupo naman nila Brother so-and-so ngayon. Every day. Sabi ng salita ng Diyos, and they broke bread in their homes and ate together with glad. This is what they feel with one another. Napakasaya ko. Kasama kita ngayon, kapatid. Napakasaya ko. Nagtrabaho tayo, may accomplish tayo sa Panginoon. They share the testimony, sabi ng salita ng Diyos, with a sincere heart. Hindi with a full belly. Tama po ba? With a happy stomach. Hindi. Ang sabi rito, sincere heart. Tama po ba, mga anak ng Diyos? Madalas, di ba, pag sinasabi, ay, sarap, nagka-fellowship kami sa bahay ni Sister Rose. Oh, yeah, wow! Ang sarap nung inanda niya. Umalis nga kami, punong-puno kami, saya namin eh. Kailan nyo nasabing, umalis kami with gladness and sincere heart? Hindi. We went out, okay, happy with a happy tummy. Listen,
ulitin ko mga kapatid ko, pwede tayong magkaganyan. Kaya nga kung merong Bible study, tapos naganda Sister so-and-so, that is the extension of our fellowship. But never ever, yung bang pumunta ka lang sa bahay ng isang tao, tapos sinabi mo, nakipag-fellowship ako sa kaibigan ko. No. Don't ever use it. Because, first of all, that person, hindi mo alam, pananampalataya ba yan? Do you share a common experience? Meron ba siyang Kristo sa puso? If that person that you are dealing with is not a Christian and that person is not sharing the same goal, the same purpose in life to do the will of God in your life, then in no way you can have a fellowship with them. Of course, ang tawag doon, hindi fellowship. Masyado natin mini-spiritualize masyado kasi yung dahil sinasabi natin, fellowship, pero hindi naman talaga fellowshipping yun eh. Okay? Sa salitang Hapon, nakitskiyay ka lang. Tama po ba? Okay, sa Tagalog, anong tawag dyan? Sa English yun eh. Kung naman, banding eh. Nakibando. Nakihalubilo. That's the right term. Okay? Nakihalubilo ka, nakikisama ka sa kanila. And that is basically what we have done. But fellowship, you only do that with your real brother and sister in Christ. People that is within your community. Hindi yan ang inutos ni Pastor. Yan po yung sinasabi. Yan yung tinatawag nating biblical fellowship. Tingnan ninyo, napaka-importante pala nitong fellowship, hindi natin alam. Ano pa? They were not only committed to gathering, they were also committed to giving. Okay? Tingnan nyo yung nangyari. Binasa natin yung 42 and 46. Tingnan naman natin yung 44 and 45. And all those who had believed were together. Ayan na naman ang together, oh. Together. And had the same things in common. Nakita ninyo? Ulitin ko, ano yung same things in common? Dahil pare-pareho sila ng pag-ibig sa Lord. Pare-pareho sila ng mga nasain sa puso. Pare-pareho sila ng gustong ma-accomplish sa buhay nila bilang isang mananampalataya. Ano nangyari ngayon? Nagresulta ito ng concern ngayon sa bawat isa. Kaya yung verse 45, tingnan nyo ang naging extension ng sobra nilang pagiging common sa maraming bagay. Gusto nila maging common din itong kapatid nila na mahirap. Dahil iba sa kanila may kaya, may pera. And they began selling their property and possession. And were sharing them with all as anyone might have need. Look at this. Another overflow. Another extension of real fellowship. Ang giving, mga kapatid ko, is not actually, when you give to the church, you're not actually making a fellowship yet. Unless otherwise, mga kapatid ko, okay, yan ay talagang sinasabi na ng puso mo. Kaya ang pagbibigay, mga kapatid, sa Old Testament, nasa ikapo. Pero makikita po ninyo, ang New Testament giving, higit pa sa ikapo. Kaya nga tinuturo ni Pablo, when you give with a cheerful heart. These people began to experience giving with a cheerful heart. They were not forced. They were not pressure. They were just so convicted. Ako, binibless ako ng Panginoon, yung aking kasama sa gawain, yung aking kaisa sa nagawin ng kalooban ng Panginoon. Ako, kumakain na masarap, siya hindi kumakain na masarap. So, nagkaroon sila ng puso ngayon na, teka muna, marami akong property. I have to sell some of my properties. Not all of them, some of my properties, para ito ay ibigay ko sa mga apostol, sapagkat alam natin, yung mga apostol ang siyang kamay ng Panginoon, nandoon ang tiwala nila, they are, kumbaga, naintindihan nila na ipaparti ito ng mga apostol ng hayag at matuwid sa mata ng Panginoon. So, ang ginawa nila, kaya ganun ang ginawa nila, kaya sila, Ananias, sila Sapphira, mag-asawa, nakita ninyo, they went out at binenta nila yung ibang mga ari-arian nila dahil mayaman sila eh.
Yung mga mayaman, naka-fellowship nila yung mga mahihirap. Marahil siguro, ang nangyari, nakita nila yung panyapak, yung suot, o minsan, magmerienda muna tayo sa bahay ko. Tapos nakita nila yung bahay, parang bahay squatter. So, nahipo sila. Teka muna. Bebenta ko to para magkaroon din sila. So, they share together. That's fellowship. That's fellowship. Kapag kayo nagkakaroon na kayo ng real concern with each other. Hindi mo kinakailangan magbigay dahil marami naman sa atin dito, hindi kumikita naman tayong lahat. Minsan, kinakailangan mo lang daanan konting gasolina, kahit malang gasolina ngayon, daanan mo siya. Because alam mo, wala siyang sasakyan. At alam mo, kaya mo naman siya ikutan. Those kinds of things, it's about caring. Did you know that the source, the reason why you give is because you love? Diba? Because of charity. You cannot give without loving. Real giving has to be coming from love. Feeling. If you give without loving, that's not giving actually. Kaya gusto ko maintindihan natin dito bilang mga anak ng Diyos, ito na ngayon ang naramdaman nila. Bakit sila nagkaroon ng concern sa isa't isa? Because of the power of fellowship. Kapag walang kapangyarihan ng fellowship, you will never care with each other. Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. You see? So, maintindihan po natin, they share. And the third thing na nakita ko rito, they were so committed. Committed to the gathering, committed to the giving, and they are committed to growing. They are so committed to growing. Yun po ninyo. Acts, sa verse 46, balikan natin yung 46, tapos yung 47. Kasi merong maganda akong bagay na makikita natin dito. Day by day, continuing the mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of hearts. So alam na natin yan. Okay, nagkakaroon tuloy sila ng extension ng fellowship nila. Ito pa ang nangyari. Kapag magkakasama sila, tingnan yung verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their numbers day by day those who were being saved. Nakikita ninyo? Kung ang pagkain nila sa bahay-bahay ang siyang punto ng fellowship, they can never win soul for Christ. But because extension lang yung kain nila sa bahay-bahay, okay, dahil hindi yun ang punta ng fellowship, ang punta ng fellowship nila ay sila po ay, to do the will of God, to share the gospel. They fellowship because they want to strengthen with each other. They fellowship because they want to learn the teaching of the apostle. They fellowship, why? Because they want to, in one accord, praise God. Look at this. Praising God. What are they doing when they're gathering? They're praising God. That's the reason why Sunday service is a fellowship. We are here in one accord. We want to listen to the Word of God, and we want to praise God in one accord because we all hold the same purpose. Kaya ang Sunday worship, huwag mong kalilimutan sapagkat you are now having fellowship not only with God, with your brothers, but also with God. It's like, pagka hindi ka pumunta ng church, you will miss your fellowship with God. Intindihan ninyo? Because you have to do it with brothers and sisters. You have to do it. Gusto ko maintindihan natin dito, hindi natin ito magagawa ng mag-isa lang. 2 or 3 should gather. Of course, meron tayong prayer na personal lang. But we're not talking about it. We're talking about fellowship. Saan ka nakakita ng, nakipag-fellowship ako sa sarili ko. Tama? Anong tawag dyan? Okay, ano maala? Alam nyo na kung ano yan. Tuloy natin. Okay? Dahil sa ginagawa nilang ito, tingnan ninyo, ano naging resulta? They begin to have favor with all the people. Yung mga taong nakapaligid sa kanila, they were amazed about this new breed of people. So, ang ibig sabihin dito ng having favor with all the people,
People began to see, wow, hinangaan sila ng mga taong mga unbeliever. Ang resulta, dahil nakita yung pagmamahalan nila, yung concern nila, pagtutulungan nila, yung init nila sa Panginoon, yung ginagawa nila at mga sinishare nila tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Thus, natuwa yung mga tao, na-challenge yung mga tao, and the Lord was adding to their numbers day by day. Ano ba sabi sa verse 46? Day by day, nasaan sila? Nasa templo. Nagsishare. Day by day, magkakasama sila. Kung hindi sila nandun sa templo, how could God add numbers? Add people to their numbers? How? Kung walang magsishare, walang gagawa ng kalooban ng Panginoon. Fellowship is powerful. I'm telling you this. Fellowship. Kaya yung mga mahihina sa Panginoon, keep fellowshipping with your fellow believers. Nakakahawa yung maiinit sa Panginoon. Huwag kang sasama doon sa mga malalamig at huwag ka rin sasama doon sa iba ang isip. Maiiba rin ang isip mo. Sumama ka doon talaga sa mga maiinit sa Panginoon, yung walang ibang inisip kung hindi gawin ang kalooban ng Panginoon. Uulitin ko, walang perfect na samahan o na company ng Christian. Pero dahil may totoong fellowship, aayusin ng Panginoon yan. Pero kung ang isipan natin, ang fellowship ay yung grupo, nagkakamali kayo. It's not about the gathering. It's not about being together. It's about doing it together. Kinakailangan busy tayo sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Diyan po ba? Palakpakan muna natin ang Panginoon. I'm pretty sure you're gathering a lot of ideas today. When the church is committed to the Lord, when the church is committed in doing the will of God, when the church is committed with each other, when the church is worshiping together, when the church is praising Him together, people around us will notice it. Makikita nila yan. Kahit hindi tayo nagsishare. Kikita nila yung nagmamahala ng grupo rito. At kapag may totoong fellowship na nangyayari sa gitna natin, you can rest assured na kahit tumalikod ka, hindi ka sisiraan ng kapatid mo na yan. You can rest assured na hindi siya magsasalita ng mga bagay na hindi makakabuti sa iyo. Sapagkat mayroon kayong totoong fellowship. So, tingnan po natin ngayon, okay? Fellowship, ngayon naintindihan natin ang fellowship, is a key to accomplishing God-given purpose for the church. This is the key. There's no other way. Without the fellowship, hindi mo magagawa ang Great Commission. Siguro sasabi mo, pwede naman dahil nakapag-share naman ako, kahit ako mag-isa. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo sa book of Ephesians. Ephesians chapter 3, verse 8 to 11. Look at this. Although, sabi po ni Pablo rito, although I am less than the least of all the God's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God. Tingnan niyo, may sinasabi rito si Pablo, na sabi niya ganon, na hindi pinapaalam pa ng Lord simula nang hindi pa dumatating ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Nanatili ito sa puso ng Diyos. Tuloy natin. Okay? Verse 10. Okay? Ulitin ko rito. Which for ages past was kept hidden in God who created all things. His intent. Ito na. Ano yung intention? Bakit nananatili lang sa puso ng Lord ito noon? His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realm, according to His eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Makikita natin dito sa binasa nating verse na ito that God has a plan. He has an eternal purpose. He has eternal plan. Tama? Okay? Para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin dito ni Pablo, explain ko sa inyo mabuti.
ang Diyos pala ay mayroong eternal purpose, eternal plan. At yung eternal plan na ito, mga kapatid ko, pakinggan ninyo, will only made known now through the church. Bakit tingnan nyo? His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. Ano ibig sabihin ng manifold wisdom of God? Ang ibig sabihin nito, mas lalong maintindihan at makilala ng sanlibutan ito kung sino ang Diyos. Ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kagandahan, the beauty of God, His wisdom. And who will be the one to introduce? How can this world know the glory and the beauty of God? Sabi dito ni Pablo, through the church. Naintindihan niyo na ngayon? Luminaw na ba yung verse sa inyo? Through the church. And the church is the body of Christ. We, as a community, we are the church. Kaya it's important to note here, pakinggan niyo mabuti, that you cannot do it alone. You cannot do it alone. There is no such thing as Lone Ranger Christian. The only way we can show Christ, His beauty and His majesty and His glory, if the church, if the body of Christ will do its work as one. Naintindihan niyo sinasabi ko? Mas maganda at malaki ang impact ang nakikita sa atin ng mga nandiyan sa labas. If we love and care with each other. Even yung mga ibang mga unbelievers o mga believers dyan, makikita nila iba yung church ninyo. Because we understand the word fellowship. Hindi malabnaw sa utak natin ang fellowship. It has to do something inside of us that holds us together in common as one. So makita po natin dito, hindi ipapakita ni Lord ang kanyang plano at hindi niya gagamitin ng kahit na sino, ang gagamitin niya tayong mga anak ng Diyos as a church. Amen? So, it's important for us to understand here that working alone, working as an individual can never fulfill the purpose of God. You can never fulfill it unless you join the other believer. Andiyan po ba kayo? That's the reason why kita ninyo bakit hindi sila inutusan nitong mga nung mga apostol. O liga, magawa na tayo ng fellowship, lagyan natin ng pangalan yung grupo natin. Hindi. They naturally form their group. Why? Because the Holy Spirit is pushing them to do it. They have one common denominator. Hindi pwede, wala tayong nakita sa Biblia, sa bagong tipan, sa Book of Acts, na mga Lone Ranger Christians. Walang ganun. They have to work it out together. We need each other. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka daw. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka daw. Yan. Oh, ayan, naintindihan ka ba nung katabi mo? Alam po ninyo, mga kapatid ko, gusto ko maunawaan natin, okay, na huwag mong isipin, okay, tandaan mo, kapag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, pakinggan niyo mabuti ito. Pagka tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon ka ng lugar sa body of Christ. And never ever underestimate yourself. Huwag mo sabihin, hindi ako kasing galing nila, hindi ako kasing talino nila, hindi ako kasing husay. Never ever underestimate yourself. Or never ever try to somehow amputate yourself from the body of Christ. Do not remove yourself from the body. Kasi tingnan po ninyo, si Paul ay nagturo na sabi niyang ganon, tayo bilang mananampalataya, we are part of the body. And body of Christ yan. Tingnan niyo ang sabi niya rito. Yes, the body has many different parts, but not one part. Not just one part, but many parts. Katawan natin. If the foot says, I am not a part of the body because I am not a hand. Kasi nakita ni foot,
Ay naku, mas mabuti si kamay. Kasi si kamay, nalilinis, parati naghuhugas ng kamay. Parati akong amoy paa. Parati ako nakatapat sa lupa, parati ako marumi. Kasi nung panahon nila, nakasandalyas lang sila, walang medyas. Di pa uso yung mga ganon eh. So parati silang marumi. Pinapawisan, kaya amoy paa sila. Dahil paa sila eh. Now, sabi nung ganon, sabi ni paa, ayoko na. Aalis na ako sa body kasi amoy paa ako, hindi ako buti pa si kamay, marami nagagawa at parating malinis. Tuloy natin. Sabi ang argument dito ni Paul, that does not make any less a part of the body, porke ba ikaw ay paa at parati kang amoy paa, parati kang marumi, hindi kagaya ni kamay, hindi ibig ba sabihin nun, hindi ka importante sa body? Now, tingnan po ninyo. Dinagdagan pa niya, verse 16. If the ear says, I am not part of the body because I am not an eye. Si tenga nagreklamo. Si tenga gumawa ng rason. Ayoko na, alis na ako sa body. Bakit? Kasi hindi naman ako kasing effective ni mata eh. Okay? Tingnan po ninyo Would that make it any less a part of the body? Maraming mga Kristiyanong ganyan. Aalis, nag-iisip umalis sa body. Sa maraming dahilan. Ngayon, sabi ng salita ng Diyos, huwag mong gagawin yan. Verse 22, talon tayo. In fact, some parts of the body that seems weakest, look at this, and least important are actually the most necessary. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Alam po ninyo, huwag niyo malitin ang inyong sarili. I don't care kung ako sa body of Christ ay balahibo sa loob ng ilong. Sino gusto ng balahibo sa loob ng ilong? Okay? Marami sa atin galit sa balahibo ng ilong. Galit ako dyan. Dahil madalas nakangati ilong ko dahil dyan. Pero I found out, okay, huwag natin maliitin ang balahibo ng ilong. Sapagkat kung wala ang balahibo, sininghot na natin lahat ng bakterya sa mundo. Did you know na yung balahibo na yan has ang epekto na salagin ang lahat ng mga bakterya isinisinghot mo? Okay? At ang matindi dito, timing siya. Kapag ka nag-exhale ka, pagkatapos mo mag-inhale, pagka nag-exhale ka, saka niya pipitikin yun. Das! Talagang lalayo sa katawan mo. Wow! Ano yung moral lesson na makikita natin dito? Tama yung sinabi ni Pablo. Yung the least and the weakest, sometimes that's the most necessary thing. Kung hindi, parati tayong may sakit kung wala yung balahibo sa ilong. Kaya, ganunin mo yung balahibo sa ilong na katabi mo. Ganunin mo kaya. Gusto ko maunawaan lang natin dito, mga kapatid ko, walang hindi importante. That's the point. So do not ever think na, hindi naman ako kailangan dito, marami naman mas magagaling, hindi naman marami mahusay. Ayan, may nadagdag pa ngayon, may mga mas mahusay pa, mas lalong wala na ako. No? All you have to do is to find yourself where God has put you. Kasi tingnan po ninyo mga kapatid ko, napaka-importante para mag-function ka at maging productive ka bilang mananampalataya. Hindi mo isipin na ikaw ay mata kung ikaw naman ay ginawa ni Lord na tenga. Huwag kang mag-aktong kamay kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa paa. Naintindihan ninyo? It's about being happy just to be there as part of the body of Christ. Because when you are going to be put in the right place in the body of Christ, you're gonna create an impact to the body of Christ. Palakpakan po natin ating Panginoon. Let us all stand up. Hallelujah. You see, removing yourself from the fellowship will not help you, but actually, makakasira ito ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Looking down at yourself will only make you think that you're useless. But no, ginawa mo lang matagumpay si Satanas sa buhay mo. Nobody here is above anybody.
regardless kung ano na pag-aralan mo, regardless kung anong capability o ability mo. No. Lahat tayo, since tayo ay parte ng body ng ating Panginoon sa Kristo, importante ka. You have a role to play. And God needs you. If you will try to separate yourself, to remove yourself from the body, don't ever think na lalago ka sa Panginoon. Don't ever think na magtatagumpay ka at may ma-accomplish kang bagay kasi inalis mo yung sarili mo sa pinaglalagyan sa iyo ng Panginoon. Hindi. Malinaw na nabasa natin ngayon dito. Gusto ko maunawaan natin ngayon, only by working together, only by having that real fellowship together, can we accomplish the goal. So let us all close our eyes. And even yung mga kapatid ko sa Holland ngayon, just close your eyes. Alam po ninyo, it's just worthy na magpasalamat tayo sa Panginoon because we have fellowship with each other. Magpasalamat ka sa kapatid mo kasi kauri mo siya. Sa loob ng church, kauri mo siya. Kaya siya umattend dito sa church because we are all sharing the same purpose, the same heart, the same love, the same Lord, the same Father, and the same faith. You see, hindi mo dapat yan basta taken for granted. Every member of this church is equally important in the eyes of our Lord Jesus Christ. Maybe iba sa loob ng church will just look down on us. But who cares? What is important is, iba ang tingin sa akin ng Panginoon. Anyway, I am part of His body. And He will always be the one to use me. So today as we all close our eyes, ito na yung pagkakataon na sabihin mo ngayon, Panginoon, salamat po. Thank you Lord, for knowing the reality of koinonia. And thank you, Father God, because Lord, for 33 years, na ipakita namin, Panginoon, that there is indeed koinonia in this church. For 33 years, Lord, maraming ginawa ang kaaway, pero Lord, nagtagumpay kami sa biyaya at tulong mo. At salamat, Panginoon, naintindihan na namin ngayon. Kaya pala when 2 or 3 will gather in your name, ikaw ay nasa kalagitnaan nila. Panginoon, it's really about our koinonia with you. Lord, I pray, nawa ang iglesyang ito, Panginoon. Ang iglesia namin, Panginoon, sa Holland, Panginoon, will not give up on fellowship. Lord, because when we give up on fellowship, it's like we are giving up with you. Because the only way, Father God, when we can have fellowship with you is when we have fellowship with our fellow believers. And the only way we can have fellowship with our co-believers is by having fellowship with you. Either way, Panginoon, is fellowship. Hayaan mo, Panginoon, manatili sa aming puso ngayon ang pusong nagmamahal sa iyo at gawin ang iyong kalooban. At gawin ito kasama ang aking kapatid dito sa loob ng iglesia. Just like the first generation Christian. They were so in love with the Lord, thus, they wanted to stay with each other as long as it takes. Sa oras na ito, Panginoon, maraming pong salamat. Kung ano man, Panginoon, yung mga nagiging, Lord, minsan, nagkakaroon kami ng, Lord, samaan ng loob, may mga bagay, Panginoon, na differences. Normal lang yun dahil iba-iba kaming mga tao. At nandyan ang diablo, pinipilit kaming paghiwa-hiwalayin. Sapagat alam niya, kapag kami naghiwa-hiwalay, hindi kami magiging productive sa body of Christ. Kaya Lord, salamat po.
Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, manatiling iisa sa layunin. Yun ay gawin ang kalooban mo sa buhay namin ito. Kaya Diyos, everybody here, let us all lift our hands. Let us now receive that strength. Panginoon, muli, ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang nagpapag-isa sa mga Kristiyano noon ay patuloy na dumaloy sa buhay namin ngayon. Love you, Lord Jesus. We praise you. Thank you, Holy Spirit, for guiding and leading us today. Thank you for the fellowship. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.